Magandang araw guys. Ngayon po pag-usapan natin yung pagkain na pwede at hindi pwede sa taong may GERD, acid reflux, at saka anxiety. Una-una po, yung bawal na pagkain, yung unhealthy foods. Katulad ng gata. Pangalawa po, maalat. Tulad ng asin, tuyo, pitsa, keso, itlog na maalat, maanghang, taba ng baboy. Yun, mga bawal yun. Mga junk foods, processed foods, tulad ng hotdog, nilaw, papaitan, at saka may sauce. Iwasan din natin yung nagpapatrigger ng acid natin. Iwasan din natin yung mga pagkain na matataas sa carbohydrates. Mga bawal na inumin naman. Una-una po, kape, isa na po yun na bawal talaga sa mga may anxiety. Nagpapatrigger po ng anxiety yan. Energy drinks gaya ng Cobra, Sting, yun, bawal din yun. Kasi pag nag-trigger yung acid natin, nagsasabay yan sa anxiety. Kaya yun, medyo ano lang muna, yung iwas-iwas lang muna sa mga pagkain. Katulad ng mga tang, suka. Sa isda naman po, ang bawal po, tulingan, alumaan, nilupin, aloy, tangigi, tamban. Yun po, yung mga madugo na na isda, bawal din yun. Sa mga pagkain naman na pwede, unang-una po, gulay po, katulad ng saluyot, talbos ng kamote, okra, carrots, pitsay, malunggay, ampalaya. Basta gulay na pwedeng-pwede yun. Katulad na mga sa carrots, saging, apple, piras, watermelon, yun. Maganda yun sa digest natin. Kasi iwas din sa sa tapos yung sa tinapay naman, maganda yung sky flakes, magic flakes, at saka yung sa mga mas maganda yung probiotics. Katulad ng Yakult, yun, mga probiotics yan, mga good bacteria. Tapos na naman po ng mga iwas-iwas lang muna. Kasi pag nag-trigger kasi yung acid natin, pag umakyat yung acid natin, nag-trigger din siya sa anxiety, kaya iwas-iwasan lang muna natin. Kasi pag may anxiety ka, nandyan din si acid. Kasi pag nag-trigger yung anxiety mo, nag-trigger din si acid, umaakyat din. Kasi yung katawan natin, pag sobrang isip tayo sa nararamdaman natin, nag-trigger din yung mga sintomas. Katulad ng pananakit ng sikmura, heartburn, pananakit ng batok, yun, chest pain, ganyan, mga yan, pananakit ng gilid, lahat ng mga sintomas ng acid mararamdaman mo. Pag naramdaman mo yun, mag-iisip ka na naman. Sabihin mo, may malungka ka ng sakit. Sabihin mo, may ka na naman. Kaya nagtitrigger si anxiety. Kaya yung pagkain natin, kailangan din natin ng iwasan lang muna yung mga bawal hanggang
Sa ngayon po, ako medyo nakakain din ako ng bawal pero hindi na marami. Yung sakto lang, yung matikman mo lang konti. Okay na yun. Kasi mahirap pag nag-trigger naman ulit. So, sa akin naman, pag nag-trigger siya, hindi ko naman inano. Tsaka tubig lang na tubig. Yun lang talaga yung isang ano ko doon. Kasi pag nagtubig ka, araw-araw, 8 glasses, yung kidney natin na nalilinisan pa, yung mga toxic sa katawan natin, binabawasan. Ay pag uminom ka ng tubig, ihi ka ng ihi. Kasi yung ihi ka ng ihi, yung toxic sa katawan natin, lumalabas yun. At saka yung acid sa sikmura natin nabawasan. Mahirap po pagka, kadalasan po kasi kaya nag-trigger si anxiety. Kasi sa naramdaman natin, na pag heartburn, sabihin mo, nagpa-check-up ka ulit. Kasi dibdib mo naman yung problema, baka may problema ka naman sa puso. Paglikod naman, sabihin mo baka may sakit ka na may sakit ka na sa baga. Yun talaga yung kadalasan na na pag umatake yung GERD, yung acid reflux. Kaya iwas lang muna. Kung nakaya ko, kaya yun din yan. Kasi sa ngayon po, minsan mayroon din na minsan hindi ako makatulog, pero dinadaan ko na lang sa dasal, tsaka yung panonood ng mga tungkol sa IG SAS yun. Ako doon, nag-fellowship, nanonood ako niyan, tapos lagay ko yung cellphone ko, tapos kasama yung music ng mga gospel music. Basta yung mga bawal na yan, iwasan lang natin kasi mahirap talaga pagka may anxiety ka, at saka yung acid. Ito mabilis lang to po kasi yung mga na yan. Kasi ako kinakain ko naman talaga yung kahit na bawal, tinitesting ko yan isa-isa dati. Kasi pagka hindi mo kinain naman lahat yan, katulad ng mga prutas, sabihin nila na huwag ka kumain yan kasi acidic yan. Tinitesting ko yan isa-isa. Katulad niyan ng mga sabihin nila na hindi ka pwede dyan. Kasi pag lahat yan hindi mo kakainin, kung saan lang talaga nag-trigger si acid, dun. Pag nag-trigger si acid mo sa kinain mo na basta testing mo lang, huwag mo lang isipin na mag-trigger siya. Kasi pag inisip mo kahit hindi pa yun sa sobrang isip mo kasi nag-trigger na. hindi mo pa kinain, nag-trigger na. Kasi yun ang sa isip mo. Kaya iwasan natin yan. Kainin mo. Halimbawa, mga prutas, gulay. Sabihin mo, nag-trigger kasi hindi mo alam yan ba? Hindi mo alam na mataas sa acid yung niya. Kainin mo. Pag nag-trigger, tsaka huwag mo na kainin kasi bawal yan. Di ba? Ganyan din sa akin dati. Kasi hindi ko na kinakain lahat kasi hindi mo alam kung yung katulad niyan mga sinasabi na Pero iwasan mo talaga yung manghang at saka yung maasim. Yun lang talaga. Yun talaga yung nagpapaano ng acid natin talaga. Maasim, maanghang, sobrang maalat, yun. Tsaka yung mga chocolate, yun. Iwasan niyo yan, mga junk foods. Tsaka yung Red Horse, iwasan natin yan. Kasi yun ang malakas talaga yung dyan, yung acid. Tsaka yung katulad din ng mga isda, iwasan niyo lang yung madudugo na isda. Tsaka yung taba ng baboy, iwasan niyo. Pwede kung kumain ng baboy, yung laman lang. Kunti lang para huwag mo nang sabihin na hindi ka kakain. Kain ka. Pero mas maganda yung yung may prutas na guyabano, yun, masarap. Maganda yun. Tsaka yung bawal din na prutas talaga na sa akin lang experience.
yung pineapple talaga. Yung pinya. Yun talaga yung grabe magpa-trigger ng acid. At saka yung mamantika. Yun. Yun talaga. Base lang yan sa experience ko na may acid. Kasi dyan nagsimula yung ano ko eh. Dyan nagsimula yung anxiety ko sa acid na yun. Kasi pag may sintomas si acid, isipin natin kasi yung mga negative thought na talaga yung nahirap. Hindi ako na-stress sa mga trabaho ko, pero sa acid, stress talaga ako. Yung pag sinabi na sumakit yung bato ko, baka iniisip ko dati pa yun, ngayon hindi na. Iniisip ko na na mataas yung blood pressure ko, pero siya hindi na, bihira na yan. At saka nakakain mo rin yung mga bawal na sabihin na na yung katulad niyan na yung gata. Kumakain ako ng gata pero konti lang, kasi mahirap talaga yung gata. Masakit sa yung pag kumain ako ng gata, yung talaga yung acid ko parang bloated, yung tiyan ko puno ng hangin. Yun. Kaya yun. At saka yung kung gusto mo yung magkape, mas maganda yung maglaga kayo ng tanlad or yung malunggay. Yun. Maganda yun. Yung gawin mo yung siya yung malunggay. Tapos sunod tuturo ko sa inyo yung kung paano gumawa ng ng malunggay coffee. Kasi sa ngayon dito wala kaming malunggay eh. Namatay lahat nung El Nino. Kaya yung konti-konti lang yung sa ngayon po, ito unti-unti nang bumabalik yung katawan ko. Ngayon nasa 52 na. Dati 47. Magkit-akit na konti kasi yung mga kinakain ko yung hindi ko kinakain dati. Nakakain ko na. Pero kadalasan talaga pag umaga, yung ulam ko gulay talaga. Gulay. Tanghali gulay. Paggabi, yun, hindi na ako nagugulay. Isda. Yun. Pero yung isda nun, yung lang yung inihaw. Diba? Sa prito kasi yun, mamantika din yung prito. Yun talaga yung dun. Yun. Within 4 months, naka-recover din. Pero nung una talaga, stress na stress ko eh. Stress na stress talaga ako. Kasi hindi ko alam kung ang isip ko talaga may maluga na ako sa sakit o mataas yung BP ko. Yun dati yung ko talaga yung na-stress ako. Kasi lahat dati malakas ako sa minom eh. Naabot ng umaga, hindi na nagkain. Yun talaga, dapat pag uminom ka ng alak, dapat may laman yung tiyan. Isa na yun dun. Sigarilyo lang dati, sigarilyo, inom ng alak. Kaya parang inabuso ko yung sarili ko dati. Yun po, unti-unti ko nang siya, change lifestyle talaga yung paraan para kaya katulad ko naman ay anxiety, GERD, acid reflux. Yun. Kaya kayo mas iwas na din kayo sa inom. Pag uminom kayo, tamang-tama lang, yung pangpatulog lang. Tapos kailangan may laman yung tiyan. Mahirap pag walang laman yung tiyan. Kasi pagka walang laman yung tiyan, magkakaroon ko talaga ng acid. Hindi naman pwede na walang acid yung tiyan natin. Kailangan may acid. Pero tama lang yung acid. Kasi yun ang nagpapatunaw sa atin ng para ma-digest yung pagkain natin. Yung dati wala na, isa lang talaga yung yung nagka-acid ako, yung ramdam ko lang talaga heartburn, yun lang. Wala naman ako yung sakit nung time na
nag-trigger na si anxiety, doon lumabas lahat. Lahat ng mga sintomas ni anxiety, ni GERD at saka anxiety. Sa susunod po, tuturo ko naman sa inyo yung mga sintomas ng ng GERD, anxiety. Kasi yung nililista ko kasi yun kasi para pagka ako ng hindi na ako tuloy-tuloy yung salita ng yung pagkasabi ko, kasi pag nag-isip pa tayo ng sasabihin ko, parang mas mahaba na yung video. Kaya po na lang po pa-share na lang po ng video na to, kasi para sa mga may anxiety, GERD at saka acid reflux, matulungan din natin sila na makarecover din katulad ko. Tsaka yung palike na lang at saka yung comment, share, kasi hanggang dito na lang yung video ko. Sa susunod